sabay-sabay nating i-welcome ang ating tatay sa New Life Tondo, Pastor Herbie Castillo. Amen. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Yung pinakamalakas na palakpak. Come on. Sige po. You may all be seated. Makakaupo tayong lahat. Nakakatuwa po, no? Alam nyo, yung Thanksgiving na yan, for me, it's a very special day sa akin. Kasi kadalasan nagsasama-sama ang tao para may hingin sa Diyos. Pero iba yung magsasama-sama ang mga tao. Ang tansya po namin, talagang mahigit 2,000 tayo ng araw na yan. Yun yung pinaka-close estimate. Pero dahil mag-i-invite sigurado ng mga kanya-kanyang pamilya, baka mag 3,000 po tayo sa area na yan sa labas. Hindi ko po alam kung pabubukayin yung lupa para magkasya tayo. But, one thing for sure, that's going to be glorious. Have you imagine, magsasama-sama tayong lahat, ang dahilan lang para pasalamatan ng Diyos, pasalamatan yung isa't isa. Kami po, na leadership ng church, ang purpose namin really para pasalamatan kayo ng buong puso for continuously coming to church, hearing the word. And the way to do that, syempre, pagsasama-samahin ako nung ano pa kami nag-iipong mag-asawa. Para po sa gastusing ito. Dahil malaking gastos. Pero ang alam ko, sa John 11:6, si Jesus nagpasalamat siya. Sabi niya, when He brought the loaves of bread to Him, He thanked God for it. And then, distribution happens. Bago mangyari yung distribution, thanksgiving muna. Si Lord, bago na parami yung 2 isda, 5 tinapay, tapos imagine 2 lang, 2 isda, 5 tinapay, 5,000 mahigit yung pinakain. Pero unang-unang ginawa ng Panginoon, why nag-multiply, why nagkaroon ng ability to distribute, kasi nagpasalamat na ang Diyos. Umpisa pa lang ang Panginoon. If you're going to thank God with what you have, especially sa the whole 2023, ng January to December, ibang bagay po sa Diyos. Kaya ako alam ko, ito yung magmamarka sa atin . Ito yung magiging reason para in 2024 natin will be filled with distributions, will be filled with blessings kasi tatapusin natin ang taon, hindi nang hihingi, nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya alam ko, once we do this, merong gagawing malaking pagbuhos ang Panginoon. And that's where I am excited so much. Sa part na yun, dun talaga sobra ako na-excite. Kaya I don't want you not to be part of it. Be a part of what God will do sa next year. Ito yung magiging springboard, catapult, o magmamarka sa atin as a church. Anyway, so, are you ready for the word? Yes. Minsan lang po ito. Sa isang linggo, meron kayong 40 minutes na walang ibang gagawin, but intentionally, pag sabing intentionally o purposefully, yung sinasadya mo sa sarili mo na, teka, alam kong marami akong iniisip ngayon. Ang ibon naman, minsan di mo mapipigil pag lumilipad sa ulap. Pero kapag dumapo na sa ulo mo, mabubugaw mo na yan. Sa oras pong ito, marami kayong iniisip . Siguro iba sa inyo, iniisip, hapunan, pagkain kagad nasa isip, nandito pa lang. Iba-iba yung nasa isip, hindi natin mapipigil yan. And that's fine. Pero yung dadapo sa isip mo, kailangan pag-isipan na natin. Dati may binasa akong book ni Joyce Meyer, sabi niya, you need to think what you're thinking about. Kailangan mong pag-isipan yung iniisip mo. Minsan di nyo namamalayan, yung iniisip mo, hindi mo pinag-iisipan . Kaya tuloy, yung naiisip mo, yun ay nangyayari sa buhay natin. Nang di natin nalaman na yung right thinking will be your right living. Pag tama yung isip mo, tama yung buhay mo. Kaya dapat iniisip din natin, ano yung pinag-iisipan natin. Kaya intentionally, sadyain nyo ngayong araw na ito, na wala ako ibang gagawin, non-negotiable ito. There will be distractions, may batang iiyak, may batang sisigaw, or may matutulog na katabi ka, maghihilik. Maraming distractions. Pero, you can decide. You can decide para sabihin, Lord, this is for you. I want you to speak to me. Kausapin mo ako. Kasi pag-uusapan natin talagang importante. Alam niyo kung bakit? Sa dami po ng mga bagay na pag-aari ninyo, from time to time, you are checking it. Chine-check nyo kung may nag-message ba sa inyo sa cellphone,
kung may nag-message sa inyo sa Messenger, sa cellphone, sa Viber nyo, sa WhatsApp nyo, sa Facebook nyo, sino yung nag-comment, sino yung nag-likes, check natin yan. Check nyo yung bahay nyo, kung may kuryente bang bukas, patay nyo ba yung rice cooker, yung sasaksakan. Check nyo yung sasakyan nyo, kung mayroong kalampag, may tunog, may gasolina pa. Iba sa inyo, check yung cellphone ng asawa. Check nyo yung cellphone ng boyfriend nyo. Marami kayong check. Marami tayong check ng mga bagay. Hindi naman masama. Pero let me tell you straight. Kung meron kayong isang sobrang bagay na dapat nyo pong check, yung pinaka-importante, huwag nyo kalimutan itong isang ito. The most important checking is what we call the heart check. And that is our topic for today. Kung mayroon tayong dapat pong i-check, yung heart natin. And let me tell you, hindi ko po ma-check yung heart nyo. Pero makikita ko yung actions mo. Maririnig ko yung words mo. Magkakaroon ako ng clue sa itsura ng mukha mo. Pero I cannot read your heart. Kayo din naman, hindi nyo naman kayang basahin din na sa puso ko. Walang makakagawa nun kundi ang Diyos. Pagdating sa puso nyo, sa totoo lang po, this is between you and God. Never anybody. Kaya kung umaasa kayo na maiintindihan nyo yung tao, na-realize ko, hindi. Ang talagang makakaintindi lang sa tao ang Diyos at ang sarili niya. Minsan ngayon, sarili mo pa, hindi mo pa maintindihan, di ba? Sarili mo na yan, ha? Hindi mo pa maintindihan. Kaya lang talaga ang Diyos maintindihan niya yung puso mo, eh. Pero other people cannot really know what is in your heart. Kaya huwag kang judgmental. Huwag natin tignan yung itsura ng tao, yung kalagayan niya, kasi hindi mo alam kung ano yung nasa puso niya. That's why it's very important for you to know today na how important your heart is. Gaano ba ka-importante yung puso? Kasi sa totoo lang, marami tayong gustong ma-check sa buhay ng iba. Gusto nating malaman yung other people, pero without knowing na dapat una nating chine-check yung puso natin. Alam nyo kung minsan, hindi nagiging problema yung ba't ganito tong taong ito? Bakit ganyan siyang magsalita, ganyan siyang kumilos, ganyan siya yung ugali niya? Kung malalaman mo lang, kaya ako minsan nakaiintindihan ko, that's why God can really appreciate, can really have so long, yung pasensya sa atin sobrang haba. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya yung puso mo eh. Alam niya kung bakit mo nagawa. Kung maiintindihan lang natin yung puso ng isa't isa, maintindihan mo, kaya lang naman niya nagawa yan kasi may pinagdaanan ganito. Kaya lang naman niya nasabi yan kasi ito yung nararamdaman niya. Kaya lang madalas, binabasa natin yung action kaagad. Not really what comes in their hearts. Kaya it's very important to ask, how is your heart? Kumusta yung puso mo? Dapat yan nakatono. A heart in tune with God. Dapat yung puso natin in tune with God. What does it mean? Ano ibig sabihin yan? May babasahin akong verse sa inyo sa Psalms 125 verse 4. Lord, do good to those who are good. Pero may kasunod, whose hearts are in tune with you. You know what that means? Dati akala ko, ang good person yung gumagawa ng good deeds. Halimbawa, itong taong ito, mapagbigay, mapagpatawad, mapangunawa, mabait itong taong ito. Kasi namimigay siya eh. Hanggang sa na-realize ko, may mga nakakilala akong mga drug pusher, drug lord, namimigay din. So yung palang good person, hindi nakasalalay sa good deeds. In fact, sabi ng Isaiah, even your good works are also like filthy rags. Kahit na yung mabuting gawa natin, minsan maruming basahan. So ano ang magiging basis ng pagiging good? Gagawan daw ng Diyos ng mabuti, itong mga mabubuti, alam niyo kung ano indication? Masasabi mong mabuti ang isang tao kapag yung kanyang puso nakakonekta sa puso ng Diyos. When their hearts are in line or in tune with God, ibig sabihin, yung heartbeat mo, yun yung heartbeat ng Diyos, may kabutihan sa puso mo. Pero pag yung heartbeat mo totally going against God, kahit anong mabuting gawa ang gawin mo, still, it's not good. Alam niyo po ngayon, may mga tao, aalis ng trabaho kasi may nakaaway sa trabaho. Dating taga Block 5, lumipat, may nakaaway doon, lumipat ng Block 4, may nakaaway na naman doon. Lumipat ng Block 3, may nakaaway pa rin sa Barangay 103. Parang wala yatang problema yung barangay, mukhang siya meron.
Minsan, ang kondisyon ng tao, ang madalas tinitignan, kaya naman kami nag-ano kasi yung kondisyon sa trabaho, hindi maganda. Minsan, yung kondisyon ng taong ito, kondisyon ng lugar, hindi maganda. Alam niyo, kung may isang kondisyon na dapat yung chinecheck, puso. You need to know the condition of your heart. Kapag yung puso mo naging maayos, walang problema kung ano yung trabaho mo actually. When you know the condition of your heart, kaya mong sabayan kahit yung mga taong hindi mo kasundo. Basta maayos lang yung kondisyon ng heart. Minsan wala sa place yung kondisyon. Wala sa tao yung kondisyon. Wala doon sa, minsan nga wala sa sweldo yung kondisyon. May mga tao magtataka ka na dati ang ganda ng kalagayan nung malipat sa isang lugar na ito. Dahil dati mataas yung sweldo, nalipat sa mababa, hindi na naging masaya. Maganda yung lugar na tinitirhan, nalipat sa isang lugar na hindi medyo kagandahan, hindi na sumaya. Samantalang may mga taong nakatira na mula pagkapanganak doon, lagi namang masaya. So wala doon sa lugar, nasaan? Nasa kondisyon ng puso. It's always go back to the attitude of your heart. Not in the food you eat, in the clothes you wear, or in the place you live, but in the condition of your heart. Alam niyo ba, may mga taong masaya kahit nasa ang lugar? Kasi ang maganda yung kondisyon ng puso. Kaya sabi ng Luke 6:45, whatever we store in our hearts, it's what will come out of our mouth. Minsan may mga tao kayo mapapakinggan, malalaman mo kagad kung ano yung faith niya, kung ano yung pananampalataya, pakinggan mo lang siya ng konti, makikita mo na. Yung labas ng bibig niya, yun yung laman ng puso niya. Although, hindi palagi, Minsan sasabihin siya, I love you, pero gusto kang saksakin sa mukha. Di ba? Pero minsan, I hate you, pero I love you yon. Kunwari, galit, pero mahal ka din nun. Gagalit-galitan lang. Minsan, hindi rin totoo kung ano sinasabi ng bibig, laman ng puso. Pero kadalasan. Kadalasan, yung laman ng puso mo, yun ang lalabas ng bibig mo. Out of the abundance of your heart, the mouth speak. Ito yung magandang tanong. Do you have a broken heart? If you have a broken heart, that is the reason your words always dwell on broken situations. Kaya lagi, yung lagi ang salita mo, laging sira, laging kulang, laging wala. Alam niyo kung bakit? It's coming from a broken heart. Tanong, do you have a wounded heart? If you have a wounded heart, that is the reason you always dwell in hurts, bitterness, at saka pain. Alam niyo sa psychology, sabi, ang taong nasaktan mananakit. Pero sa psychology yun, hindi palagi. Sa psychology, those who were abused will abuse other people. Not always, paniwala ako, hindi lagi. Hindi dahil naabuso ka, mang-aabuso ka. Hindi dahil nasaktan ka, mananakit ka. Kaya lang, based on their study, malaking factor daw, yung mga nasaktan, nananakit. Yung mga naabuso when they were young, paglaki, merong inaabuso din. Kaya they came up in an idea or study na malaki kinalaman ng past mo, nang nangyari sa'yo kahapon. Nung bata ka, nung may edad ka, yung upbringing, lifestyle, environment, experience, tsaka yung role model. May kinalaman daw yon. So, tama sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit lagi kang nananakit? Kasi nga, may wounded heart ka. Eto masaklap. Do you have a hardened heart? Minsan yung hard-headed, okay pa eh. Kasi matututo yan pag nadala, pero yung hardened heart, kahit anong mangyari, pangangatawanan niya. May matigas na ulo, di ba? Pero pagka halimbawang natuto na, nagkasakit na, nadadala eh. Napaso sa isang apoy, subukan mong pahawak mo yung may kuryente. Pahawak mo ulit, kahit matigas ulo niyan, ayaw niya eh. Kasi madadala na yan eh. Pero yung may matigas na puso, pangangatawanan niya. Do you have a hardened heart? That's the reason why you are unreachable, untrainable, unmoldable, unteachable. Ba't hindi ka pwedeng turuan, hindi ka ma-reach, hindi ka maintindihan? Kasi nga, matigas na yung puso. And that is the reason why it's hard for you to forgive and to forget. Kaya iba, alam niyo yung maganda sa puso, dapat sponge, absorbent. Ang daling mag-respond, ang daling niyang mag-absorb, ang daling niyang mag-adjust. If your heart can be like that, makaka-adjust tayo sa mga tao eh. Makaka-adjust tayo. Kasi Solomon, have you imagined, the wisest and the richest man on planet Earth, si Solomon. He wrote something like this, sabi niya, above all else, pwede niyang bantayan yung kayamanan niya, pwede niyang bantayan lahat ng mga mahal niya sa buhay, pero sabi ni Solomon,
kung merong isang dapat bantayan natin, it's our heart. Above all else, guard your heart. May babasahin ako isang verse lang, then tinignan ko yung different translations ng mga tao sa kanya. Proverbs 4:23. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Alam niyo yung course? Ibig sabihin yung barko may pupuntahan from here to where? That's the course. Yun daw magiging direction mo kung maaabot mo agad or mababagalan ka ang magseset nun puso mo. Kung may pangarap kang aabutin, kung maaabot mo agad o hindi mo talaga maaabot, ang magde-direction ng course mo, puso mo. Alam niyo ba, may mga tao, kumpanya, pamilya, organization, or churches, they will write a visions and missions. Gagawa sila ng mga plans and program for next year. Pero hindi nangyayari. Maraming simbahan, maraming organisasyon, even kumpanya, gagawa sila ng plano for the next year, ng course for the next year, pero hindi nangyayari. Alam niyo kung ano problema? Hindi yung visions, hindi yung plano. Ang problema yung puso ng mga tao. The attitude of the people, the heart of the people. Kaya kahit anong gawin, hindi makapunta doon sa direction na yon. Yung course, hindi nangyayari. No wonder, guard your heart above all else. It determines the course of your life. It doesn't matter if you have dream. It doesn't matter if you have a course to take. Doesn't matter if you have plans and program. When your heart are not right, may stuck ka somewhere. May stuck ka. Hindi ka makakamove on. Alam niyo yung church na ito, kung bakit nagagawa natin every year, ito yung gagawin. Next year, ito yung mangyayari. Next year, pag binabalikan ko, halimbawa 2023 ngayon, if we're gonna go back in 2019 or 2018, 2017, or 2015 pa, 2014, pag tinitignan ko, pabalik, yearly, kung ano yung nangyayari, pinaplano nating direksyon, napupuntahan natin. Why? Why? Because una, maayos yung puso ng mga tao. Hindi galit-galit, hindi away-away. Maayos yung heart. That is why may course yung life. Tingnan yung susunod. Sa The Living Bible, above all else, guard your affections. Why? Because it influences everything else in your life. Saan ka masyadong affected? Yun ang influence mo. Pansinin mo. Kaya affection, ang bantayan mo daw, tingnan mo, saan ka masyadong, pag na-touch ng konti, nag-aalala ka. Yung iba, wag mong sasalingin yung kanyang anak. Mag-hysterical yan. Wag mong aawayin yung asawa niya, wag kang magsasalita, mag-hysterical yan. Wag mong itatouch, for example, wag mong pipintasan yung buhok niya, ako magwawala yan. Yung iba, affected their affection in some area, kaya gano'n na lang ma-influensyahan sa area na yon. Bantayan mo daw because that's where your heart is. Pag yung iba pinag-usapan pera, ay grabe, away na yan. Minsan pag ang pinag-usapan, yung posisyon niya o trabaho niya, ayaw niyang talakayin yan. May mga bagay po sa buhay niyo, pag ayaw mong ipadiscuss, that's where your affections. Pag ayaw mong i-brought up, pag-usapan, kasi pag aawayan nyo lang, mag-aaway lang kayo, pag na-topic, tinanong ka lang, that's where your heart is. Tip yan, tip. Pag ayaw mong i-open o pag-usapan yung isang bagay na yan, masyado kang affected doon. Anong gagawin doon? Pag-usapan nyo lalo. Para mag-away kayo lalo. Hindi ba? At isang away na lang. Kesa hindi nga kayo nag-aaway, pero hindi nyo naman dinidil. Yung tinatawag na there is an elephant in the room. Tapos walang pumapansin, may elepante na sa kwarto, walang pumapansin, may malaking issue na't malalim, hindi pinag-uusapan. Why? Because of the affections. Ano gagawin doon? Bantayan mo yun. Why? Bakit sobra kang makareact pag yun ang topic? Ibig sabihin, nandun yung puso mo. Tingnan nyo sa The Message Bible naman, ha? Keep vigilant, watch over your heart. Why? That's where life starts. Ang ganda niyan. Alam niyo iba, pag magbabago ng buhay, magsisimula sa itsura. Magpapariban ng buhok, magbabago ng itsura. O kaya magbabago ng lugar. Magbabagong buhay na ako. Simula ngayon, uuwi na tayo ng probinsya para makapagbagong buhay. Mali. Baka doon ka pa lumala. Yung mga taga-probinsya, pupunta tayo ng Maynila, baka magbago ang buhay natin. Lalong mali. Yung ba, nag-squatter lang dito, gumulo tuloy. Laki-laki ng lupain mo ron eh. Magtatanim ka na ng kamote. Nakatira ka ngayon sa ilalim ng tulay. Why? Kasi akala nila magsisimula ang buhay sa lugar. Look, be vigilant, watch over your heart. Saan daw magsisimula? Where life starts, saan? Sa heart. Pag maayos ang puso mo, magsisimula ka ng tama. Pero pag hindi maayos ang puso mo, kahit sang lugar ka magsimula, mali.
Kahit saang trabaho ka magsimula, may mali. Halimbawa, sige, sa abroad na tayo magsisimula. Pero parehas kayo, doon pa kayo nag-away sa abroad. Yung iba, sige, mag-usap tayo sa Disneyland. Sa Disneyland kayo nag-away. Ayusin niyo, alam niyo kung ano? Yung puso. Yung puso. O last. Same verse nung tinatalakay ko, ha? Last. Tingnan niyo yung susunod. Sa New Century Version. Be careful, nag-iisip po. Yung puso. Be careful what you think. Because your thoughts run your life. Alam niyo kung ano ibig sabihin? Kaya para sabi ng matatanda, nagsusuntukan yung puso at isip. Gusto ng puso, ayaw ng isip. Minsan naman, gusto ng isip, pero sumisigaw yung puso, wag. Di ba? Tama, kasi na-translate nila na minsan, yung function ng eyes, sight, pero yung function ng heart, visions. Nakita nila na yung functions or senses ng hearts, perceptions. Nape-perceive ng heart kahit hindi nakikita ng mata. Nararamdaman ng puso. Kaya be careful what your heart thinks. Sabi ni Solomon, whatever a man think in his heart, so is he. So he will become. So ano yung naiisip mo sa sarili mo, sa puso mo? Bantayan mong maigi yan. Kaya nga tuturuan ko kayo. 3 ways po. 3 ways to fine-tune our heart. May 3 paraan para itono. Kumbaga yung puso mo, huwag magsarili. Kasi minsan yan ang susundin mo. Eh narinig niyo ba yun kung ano ang nasa puso mo? Yan. Nilaro pa ng mga bata, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Ay mga bata pala lumalaki, yun na ang dapat. Eh sabi ng Bible, your heart is deceitful. Ang puso mo, naku, madaya yan. Kaya nga may mga nagpapakamatay dahil sa puso nila eh. Yung kapag naramdaman daw, kapag tumibok ang puso, ano susunod? Wala ka nang magagawa. Sabay-sabay, kapag tumibok, wala ka nang magagawa. Totoo ba yun? Yung iba ganon. Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Si Raulo. Pwede ba yun? Naramdaman mo lang, susundin mo? Hindi po. Gusto ko siya. May asawa na siya. Eh, naramdaman mo eh. Hindi pwede. Hindi pwede. Kaya ang puso, sabi ni New Century Version, guard your thinking. Yung puso mo pala nag-iisip din. Yes. Akala ng iba, puso kasi ang sinunod eh. Hindi nyo alam yung nakalagay yung be careful what you think. Sa Hebrew word yung heart, intertwine ng spirit. Minsan yung puso, thoughts. Minsan yung thoughts, heart. Para sinasabi ng Bible, hindi lang ito nag-iisip yung utak na 3.3 kilogram lang. Ang nag-iisip din daw minsan yung puso. Kaya akala nyo, hindi, pastor, basta mahal ko siya, wala akong pakialam. Nakarinig ba kayong ganon? Ang sabi ni, ang chapter ba yun ni Balagtas? Chapter 3, verse 2? Pag-ibig, pag dumapo sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Selfish. Iniwan ng pamilya, iniwan ng trabaho, nagpabuntis. Why? Wala akong pakialam. Basta mahal ko siya. Ayun. Pareho silang nagsasuffer. Tapos nung di makatagal yung lalaki, iniwanan siya. Tapos tsaka ngayon mag-emote. Binigay ko ang lahat-lahat. Hindi mo naman kasi dapat ginawa yun. Dapat nag-iisip ang puso. You are not your feelings. Mga young people, huwag na kayong tumayo, pero sabihin nyo lang, hindi ako pakiramdam. May nararamdaman ka, pero hindi ka pakiramdam. May feelings ka, pero hindi ka dapat magpadala sa nararamdaman mo. As many are led by the Spirit, hindi ng feelings, they are the child of God. Alam niyo, ang mga anak ng Diyos, led by the Spirit, hindi ng feelings. Number 1, para ma-fine-tune natin yung heart natin sa heart ni God, guard what you store in your heart. Bantayan nyo ano yung pinapasok nyo sa puso nyo. Ano yung pinapapasok mo dyan? Alam nyo ba yung puso nyo? Parang bangko. Pwede kang mag-deposits. Yung iba sa inyo, ang daming dineposit na anger. Yung iba sa inyo, ang daming dineposit na bitterness. Kaya pag nag-withdraw, sagad. Talaga naman, ang daming wini-withdraw na galit, puot, hinanakit.
Luke 6:45. A good man brings good out of the good stored up in his heart. But an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speak what the heart is full of. Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Ano yung ini-speak ng mga tao kadalasang kusang lumalabas sa bibig nila? Alam nyo kung ano? Kung ano yung nakadeposit sa puso niya. Bakit may mga tao konting kibot lang, grabing magwala sa galit? Yun ang naka-stuck dito. Yun yung treasure na nilagay niya sa puso niya, kaya pag kailangan ng ilabas, ayun, nilalabas niya. Every pain, hurts, bitterness, rage, inside will soon come out like an erupting or exploding volcano. Exploding volcano. Alam niyo, yung hurts and pain, bitterness, tapos yung rage, makakakita ka mga tao, biglang magwawala. Magbabasag, tutumba lahat yung mga susuntukan yung TV, hindi pa tapos hulugan yon. Kaya pagkatapos yung hindi pa pala tapos hulugan yon. Magsisisi kang bigla. Sumabog na parang bulkan ka, di ba? Why? Kasi yun yung mga nakadeposit sa puso mo. Yung iba ganito, matagal kong kinimkim to. Ngayon ilalabas ko na. Sinumbat lahat ng mga tandang-tanda mo, yung pinakain kita noon sa Jollibee. Lahat mo, sinumbat na lahat yun. Grabe, no? Pala kinimkim niya lahat yon. Pag sinumbat sa'yo, buhos. Nandun yun sa heart. Meron po kayong mga storage sa kaluluwa ninyo. Yung iba ang storage ninyo, mula nung pagkabata, dala-dala nyo. Yung storage ninyo. Alam niyo kung ano maganda? Better to release whatever you leave on inside than trying to cover your anger with a smiling face. Mas magandang i-release yan. Kaysa halimbawa, galit na galit ka. Pero hindi mo inilalabas. Pangiti-ngiti. Kailangan iba sa inyo, pa-smile-smile, pero gusto kang saksakin sa muka. Pa-smile-smile lang yan, pangiti-ngiti lang yan, pero punong-puno ng galit pala sa'yo yan. Kaya alam niyo kung ano maganda? I-release. Sabihin mo, nagtatampo ko sa'yo. Ito may latest study. Napatunayan nila na those people attending church lessen the depressions. Why? Kasi nga naman, ang daming support system. May araw, may ulan, mayroong tugtog, may mga tao, may naririnig ka, tumatawa kayo, naiiyak kayo, nakakapag-express ka. So church is a very good outlet. It's a very good outlet. Why? There are people. Nakakalas siya ng anxious, ng anxiety. That is why you better release it. If you're offended, or if you are the offender, try to reconcile. Alam, may taong ang sama ng loob sa'yo, magandang alam mo, rektahin mo na. Sabi mo sa kanya, sige na, masyadong mahirap na para sa atin, hindi healthy. Nagkakasalubong tayo, ang problema, iskinita yun, hindi man lang tayo magkaiwasan, kaya para kay mga alimasag. Tagilid ang lakad yun, iskinita yun eh. Diba? No choice ka na. Parehas na kayo nasa gitna. Sino aatras niyan? Wala na, titigan na lang kayong dalawa. Pagkatapos, alam mo, ganda pag nasa eskinita kayo, unahan mo na. Pare, sorry Kasi may balisong yung sinaksak ka agad nun. Mag-sorry ka na kagad, sorry The point is this, try to reconcile. Kung kanino kayo galit, sabihin nyo. Alam nyo, may isang verse na na-miss context ng marami. Kino-quote ito kasi ng ibang mga Christians, ano yung verse na yon? The prayer of the righteous avails much. Yun, sinasabi nila yon. Ang panalangin ng matuwid, dinidinig ng Panginoon. Pinutol nila yun meron yung buo Alam mo kung ano talagang context ng verse na yun? Basahin ko sa inyo, James 5:16. Confess your sin to each other. Pray for each other so that you may be healed. Ayun yung kasunod doon, the earnest prayer of a righteous person has great power, produce wonderful results. Pag righteous ka daw, powerful ang prayer. Kailan nagiging powerful? Mag-sorry ka. Kailan nagiging powerful ang prayer? Kapag you know how to say your sin to each other, alam mo, may mali naman talaga ako Sorry Tapos sabihin ng katabi mo, ay ganun ba? Ako din, nagkamali din ako. Tapos, sige, let me pray for you. Pag nag-pray ka, powerful yun. The prayer of the righteous avails much. Ibig sabihin, ang righteous, do the right thing. Kapag alam mong matuwid ka, nagpapatawad ka. Pero nakakita na ba kayo ng mga tao na magpe-pray pero hindi naman marunong magpatawad?
Of course, hindi naman kailangan requirements yung palaging dapat lahat ng tao napapatawad mo agad-agad. Wala namang ganun. Real talk. May mga tao ka talaga, hindi mo kagad mapapatawad agad-agad. Di ba? Alam mo, itong taong to, pinatay yung pamilya mo. O sige, real talk, papatawarin ko na kagad yan, now na. Hindi, may process ang grief. May stages siya ng grief. Kailangan niyang maranasan niya lahat yung mga stages na yan for him to be set free. Bigyan mo ng chance, huwag mong pilitin. May ano yan nasasaktan pa bayaan mo lang. Payagan lang yung mga taong masaktan. Pero when it times to your personal and powerful prayer, make sure na you forgive people. Make sure na you also ask for an apology. Hilingin natin sa Lord, na bigyan ka ng undivided heart. Pag sabi undivided heart, yung puso mo, kung willing na gawin ito, yun na lang, wala nang iba pang kahati. Basahin ko yung verse. 11:19 na Ezekiel. I'll give them the singleness of heart, and I'll put a new spirit within them. Ito maganda. I'll take away their stony, stubborn heart and give them a tender and responsive heart. Alam niyo yung tender and responsive heart? Ito yung mga tipo ng tao na ang daling magpatawad, ang daling humingi ng tawad. Yan yung tender heart. Yan yung responsive heart. May taong nasasaktan siya. May taong masaya, sumasaya siya. May taong nakiusap sa kanya, napapakiusapan siya. Why? Yung heart niya kasi responsive, tender, may pakialam, may care. So one way to guard your heart, to fine-tune your heart, is to guard what it's in them. What you stored in your heart. Ito yung pangalawa. Guard your prayer life. Prayer, not religious prayer. Kundi alam mo na you cannot take care of yourself palagi. There will be times, kahit gaano ka kaingat mag-drive, pag hindi ka iingatan ng Diyos, patay ka. Nakita yung nangyari sa General Santos City? Nagpapais pa lang, lumindol doon ng 6.2, ilan? 6.8 magnitude. May video ako ng yung SM General Santos City, nagbabagsakan lahat yung mga No? Tapos na maririnig mo, nakakatawa lang, yung mga naririnig mo na habang nagbabagsakan na No, kung sino-sino tinatawag Pati, Saint Manny Pacquiao, Saint Manny Pacquiao. Pati si Manny Pacquiao, natawag doon sa, ang dami basta lahat, sinatawag nila kasi nagbabagsakan na lahat And you know what? Pag yung mundo mo nagbabagsakan na, kahit si Saint Herbie, tatawagin mo. Kaya dapat laging Jesus ang laman ng puso mo. Para when whatever shall come sa situation, sabi mo lang, oh Lord, help me. Lord, help me with this. Alam mo, it humbles you. Prayer causes us to humble down ourselves in God's presence. Yung prayer, it helps you to remind you to be humble. Para sabi mo, Lord, I know I'm doing things right, pero it's under your control. Wala na, uncontrollable na to. Earthquake, tsunamis, fire, sickness and disease, virus. Paano mo ingatan yan? Sarili mo. Prayer help you to do that. Tutulungan tayo ng dasal para yung iba sa inyo yata, pag kumain, hindi na nagpe-pray. Kaya pag natinig, ganyan yung tinig, diretso. Talaga tagos dito Lalo yung mga tinig ng labahita, ang titigas Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, manalangin bago kumain. Simple lang ganyan. Paggising ng umaga, you know what? Because when you sleep, that's up to you. But when you wake up in the morning, that's up to God. Kung magigising ka pa bukas, hindi mo yung desisyon ng Diyos. Kung kailan ka matutulog, that's up to you. So, before you sleep, thank God. When you wake up in the morning, thank God. Simple, Lord, thank you. That's it. Lord, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for pain. Thank you for joy. It's a beautiful day, Lord. Just thank God sa buhay nyo. Amen. Pasalamatan nyo lang ang Lord, alam nyo, magiging magaan yung buhay. Why? Prayer of repentance brings back the purity of the heart. Psalms 51:10. Sabi ni David, Lord, create in me a clean heart. Renew a heart or a right spirit or a loyal spirit within me. Kasi yung puso nyo, alam nyo kung saan-saan pupunta. Kung saan-saan magtitiwala sa pera, magtitiwala sa kapatid, magtitiwala sa kasangkapan, sa katalinuhan, kalakasan. Sabi niya, Lord, purify my heart. It means, let me depend only on you.
Psalms 125 verse 4. Prayer brings back actually our hearts to be in tune with God. Lord, do good to those who are good, whose hearts are in tune with you. Pangatlo po, how to fine-tune your heart? Guard the way we choose things. Your choice will be your decision. Your decisions end up to be your destiny. So your choice are very important. Your choice are very important. Sobrang halaga niyan. Magiging decision mo yan and you think you make decision, actually decision makes you. Ginagawa tayo ng mga decision sa buhay natin na ginagawa araw-araw. So guard the way you choose things. Minsan magkakamali ka ng damit na sinuot, okay lang yun. Magkakamali ka ng order sa restaurant, okay lang yun. Magkakamali ka ng paglalagyan ng investment, okay lang yun. Pero minsan may mga choices kayo na maapektuhan talaga buong buhay niyo. Guard the way you choose things. Alam niyo in the Old Testament, kailangan magpadala pa ng Diyos ng tao para i-correct yung mga tao. Through the prophet, basahin ko sa inyo. 7:12 ng Zechariah. They made their hearts as hard as stone. Ang titigas ng puso, no? So they could not hear the instructions or the message that the Lord of Heaven's armies had sent them by His Spirit through the earlier prophets. That is why the Lord of Heaven's armies was so angry with them. Have you imagined? Sa titigas ng mga pusong ito, magpapadala ang Diyos ng tao. Yung mga prophet, pupunta doon, kaya mga propeta in the Old Testament, kawawa eh. Ang titigas ng ulo ng mga Israelita. One time, si Jeremias, o to si Ezekiel, kung ano na pinaggagawa ni Ezekiel, para lang may sabihin sa mga tao. Si Jeremiah, yung nakaraang Sunday, we talk about pot, the potters. Bumili siya ng pot, pumunta sa palengke, binasag niya yung banga. Kung ano nung pinagagawa, para lang to convey a message. Pero ngayon, hindi na. The Lord hindi na kailangan magpadala pa ng pastor or prophet para sabihin sa inyo yung mali. Why? May Espiritu Santo na tayo. We have the Holy Spirit inside. Ito nga ang totoo eh. Alam nyo kung ano yung mali at saka tama eh. Alam nyo ba yun? Hindi naman kailangan may magsalita pa sa inyo na mali yan, tama yan. Ikaw mismo, alam mo sa sarili mo. Pansinin mo pag may mali ka nagagawa, wala kang lakas ng loob sa sarili mo. Alam mong there's something wrong. Pero pag tama naman yung ginawa mo at alam mo talagang you just give your best, naging mabait ka lang, naging mapagbigay ka, alam mo sa sarili mo na maganda yung nagawa mo eh. Because sabi ng Hebrews actually, the time is coming that I will not write my laws in the tablets of the stones, but I will write it in the tablets of your heart. And your sins and your lawless deeds, I will remember no more. Dadating yung time, alam nyo, yung kasalanan, hindi na dadali ng isang tao para sabihin sa'yo. Yung kasalanan na binayaran ni Jesus, alam mo sa puso mo kung ano yung mali at tama. Totoo, hindi nyo nga kailangan ng religious people eh. Para sabihin sa inyo yung tama at mali. Hindi nyo nga kailangan ng pastor para sabihin nyo yung tama at mali. Hindi nyo kailangan ng propeta para sabihin sa iyo yung tama at mali. Ang kailangan mo lang, alam nyo kung ano, maging aware ka na may Espiritu Santo ka sa puso mo. Para kahit mag-isa ka na lang, nandun ka sa ibang lugar, hindi ka kilala ng mga tao. Nandun ka sa isang trabaho, wala silang idea sa iyo. Nandun ka sa isang negosyo, ikaw lang makikipag-transact. Nandun ka sa ibang lugar, walang nakakakilala na tao. Pero ng Diyos, kilalang kilala ka. And the Holy Spirit inside you, dapat nakikipag-converse yan. So learn to submit our hearts to the conviction of the Holy Spirit. Learn to submit. Learn to talk to yourself through the inner one, inner being, si Holy Spirit nandiyan, tatanungin mo, Lord, parang may mali ito Hindi ako nakikita ng asawa ko, pero mali kung gagawin ko to. Mali. Hindi ako nakikita ng ibang tao, pero mali ito pag gagawin ko to Pero minsan naman ito, walang nakakakita sa akin, pero tama na gawin ko to. Si Holy Spirit nagpupush, do it, do it, do it, do it. No one is around, pero you need to do what you need to do. Because it's right. And it's good. Pero minsan naman, sumisigaw si Holy Spirit, wag na. Wag. Minsan, sobrang gentle nga ni Holy Spirit. Sasabihan ka niya minsan niya, sa loob mo, I love you, anak, pero ang kapal mo. Hindi naman, parang ang insensitive mo. Ayaw mo pang alam mo namang may mali.
Pero ginagawa mo pa rin. Why? That's why you need to submit to the Holy Spirit. The more we harden our hearts, the less we hear the voice of God in our heart. Kaya meron tinatawag na kalus. Tagalogin ko, kalyo. Alam nyo, kung yung mga kalyo sa paa, pinuputs pa, dapat hina-hearts pa din tayo, no? Kasi minsan yung kalyo sa puso, masyado ng harden, na wala ka ng pakialam kahit ano iniisip ng iba. Wala ka ng pakialam kahit masasaktan yung iba. Wala na tayong pakialam minsan, kahit na yung mga tao, nahihirapan na, masaya ka lang. So alam nyo, kalyo yun, kalyo. Yung iba, kalyo na mukha, kalyo pa puso. Sabi mga sa katabi mo, pwede ba? Wala ng kalyo, paispa mo yan, paispa. You know what? The Holy Spirit will talk to our heart because that's where we submit and obey His voice. Kakausapin nga ni Holy Spirit, not in mind. Bakit, Pastor? Kaya nga, Holy Spirit, hindi Holy Mind. Kakausapin ka niya sa Spirit, kung Holy Mind, di sa mind kanya kinakausap. Kung Holy Body, di body mo kinakausap niya, Holy Spirit. Kaya Spirit mo kinakausap niya, which is your heart. Pastor, how do I know that my heart is fine-tuned with God? Ano yung signs? Signs of a fine-tuned heart. What are the signs? Let me close in this. Number 1, your heart is keep on trusting God. Hindi ka mayabang. You're not boastful. You're not proud. Ang alam mo lang, basta Lord, kahit anong mangyari, malagasan ako, iwan ako, saktan ako, magtitiwala lang ako sa Diyos. Matanggal ako sa trabaho, wala man akong kainin, hindi man ako makasakay ng barko, hindi man ako ma-promote, hindi man mapirmahan ng kontrata, hindi man ako mabisahan. I will just keep my trust in you. Nakatono na yung puso mo. Connected ka na kay Lord yung heart mo. The more we trust God, the more we are secured. Basahin natin Psalms 125 verse 1. Those who trust in the Lord are as secure as Mount Zion. They will not be defeated, but will endure forever. Alam nyo ba, sinulat yan 2,000 years ago. Until now, may Mount Zion pa rin sa Israel. Hanggang ngayon, you can still find that Zion mountain. In Israel, iba na ngalan ng pangalan, pero nandun pa rin yung mountain. Until now, 2,000 years ago. Or even 3,000 years ago. And it's still there. Until now. Mamamatay na tayo, yung mountain nandyan pa rin. Kasi sabi niya, those who trust in the Lord will be like this mountain. Ano yun? Will endure forever. Our heart will become unshakable, unmovable, unstoppable in God's presence. So una, para malaman mong nakatoon yung puso mo, number 1, your heart keeps on trusting God. Pangalawa, your heart is tuned to do good. Yung heart mo daw, walang ibang gustong gawin, kundi gumawa ng tama. Ito yung pangatlo, para malaman mong nakadikit na yung puso mo kay God. A heart that is in tune to please God. So your heart is trusting, you just want to do good, you just want to please God. Di baling masaktan ka, basta ma-please mo lang ang Lord. Hindi baling hindi magandang mangyari sa'yo, basta makagawa ka lang ng mabuti. Alam nyo kung ano ibig sabihin nun? Yung puso po ninyo, medyo katulad na ng Diyos. Tumotono na. The same na yung tono niya, fine-tuned na with God. And let me tell you, you're gonna be blessed by that. Let me close in this. Right now, there's a lot of things going on. Merong electric bill, water bill, house bill. Merong sickness and disease, merong mga stress, may pressures, may problema sa mga tao natin. Minsan sa pamilya, sa exam, sa trabaho, halo-halo, and those are what? All circumstances, umiikot sa ating lahat. You know what to do? Come on, look at me. Alam nyo, ang magandang gawin? Huwag nyo tignan yung mga bills. Huwag nyo bantayan itong taong ito. Anong gagawin sa akin ito? Huwag nyo tignan yung mangyayari bukas. You know what will happen for tomorrow? Huwag nyo tignan yung what about expenses, what about bill, what about this person, what about sickness. Tignan mo, look to your heart. In the midst of everything, in the midst of what's going on, check your heart's condition. Tignan mo yung puso mo, paano siya nagre-react too much. Because when you start to guard your heart, and you just keep on trusting Him, di baling masaktan, mawalan, basta makagawa ako ng tama, matuwa sa akin ng Diyos, yung umiikot na yan, alam nyo kung anong mangyayari? That will dissolve, that will be fixed, that will be gone, and you're gonna be fine.
Maaayos yung puso mo. Unti-unti, magiging healthy ka. Hindi ka na affected of what is happening around you. It doesn't matter what's the condition outside. What matters was the condition of your heart. Yan ang bantayan mo. Marami tayong pwedeng i-complain, iangal, i-suggest. Marami tayong pwedeng sisihin, i-blame, at kung ano-ano. Pero alam nyo, just guard your heart above all else. And you will be a secured person. Hindi ka magpapakamatay, hindi ka magwawala, hindi ka magwawalwal, hindi ka mawiwindang, hindi ka mag-aalis, lalayas ng bahay. You know why? Alam mo na this too shall pass. Alam mo na everything will be fine. Matatapos din ang problemang ito, bantayan ko lang yung puso ko. And let me tell you straight, yan yung inaabangan ni Lord. Because kung may isang bagay po na hindi kayang gawin si Lord, alam nyo kung ano? Sana nga, no, pwedeng nyo sabihin anak, I will not allow your heart to be troubled. Wala, hindi walang ganung verse Sabi ni Jesus, let not your heart be troubled. Trabaho mo yun Sana nga pwedeng sabihin ni Lord, no, anak, you will never be fear. You will never be afraid. Wala Matatakot talaga tayo kasi yung I will, atin yung part. Yung I will trust Him, I will not fear, I will not let my heart be troubled, I will trust Him, that it's all our part. Iniintay ni Lord na gawin mo yon so that He can give grace to the humble and resist the proud. And He will lift up the humble. Alam niyo, paano tayo gustong itaas ng Panginoon? Pag sinasabi natin, Lord, fix me. Check my heart. Si Moses, nung sinabi niya, Lord, search my life, my heart. Know my life today and see if there is some wicked ways. Sabi ni Lord, grabe to si Moses. Natuwa ang Lord Si David, nung sabihin niya, Lord, clean my heart, purify it, renew a right spirit within me. Natuwa si Lord. Alam niyo what pleases God is when you come to a point na sinasabi mo, Lord, I need you to fix my heart. If there's something wrong, pag may sobra, alisin mo. Pag may kulang, dagdagan mo. Doon natutuwa ang Panginoon. Huwag niyo pong isipin ngayon yung mga nasa kondisyon ninyo. Tignan niyo ngayon yung kondisyon ng puso mo. Dapat yan, nakatutok lang sa Panginoon. Huwag muna kayong tumayo May papakanta akong songs. It's about songs being sung in your heart. Kinakanta ito ng puso, hindi ng bibig. Pakinggan niyo itong song na ito. Ang title niya actually, ano title niya? Ika'y mamahalin. Tapos kakantahin natin sabay-sabay mamaya. Let your heart sing this song before your mouth sings. Minsan lamang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay tanging sa'yo hanggang sa huling pintig nito. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man? Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. O, dahan-dahan tayong tumayo. Sabayan nyo naman kami sa pag-awit ng songs na ito. Hallelujah. Sama niyo yung inyong puso sa pag-awit habang dinideclare natin yung songs na ito. Damhin yaring pag-ibig, aking hinihiling. Sa puso ko ay sumibol, sa'yo lang iuuhod. Minsan lamang mabuhay. Minsan lamang mabuhay,
anong pagsubok man. Diyos, one more time, habang buhay. Habang buhay. Anong pagsubok taas natin yung kamay natin kay Lord, habang buhay! Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan, at sasambahin. Anong pagsubok man, Sa akin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. habang buhay ka, mamahalin, papupurihan, sasambahin. Anong pagsubok man, sa akin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Lagay natin yung kamay natin sa dibdib natin. Lord, right now, marami pong mga dumating kaming mga pagsubok nung mga nakaraang buwan, linggo, nakaraang araw. Marami pong nagpa-disturb. Maraming nagpapagod sa puso ng mga kapatid. Maraming nagbigay ng alalahanin, mga worries, mga cares, even hurts and pain. But today, Lord, nilalapit namin sa iyo ang pusong ito. Fix it, healed. Do something, Lord, about it. Kung may kalabisan, alisin mo. Kung may kakulangan man, Lord, alisin, dagdagan mo naman, Ama. Hayaan mo, Lord, pinipresent namin sa iyo our hearts today. Kung medyo naging matigas, today, Lord, make it soft, make it tender, make it responsive. Touch our hearts today, Lord. Whatever things that we need to fix in our hearts, we offered it to you, Jesus. Kung naging mayabang, masungit, mataray, mapagmataas, mapanumbat, naging masyadong, Lord, nang mamata ng tao ang pusong ito. Nilalaan po namin sa iyo sa oras na ito. Kung naging makasarili, hindi namin inisip yung damdamin ng iba. Today, Father God, our hearts is in front of you. Kung kailangan mong i-fix, pagalingin, today, Lord, we present to you, Lord, our hearts, our thoughts. Let our thoughts be yours. Our ways, though your ways are higher, pero pwede naming maabot yan, Panginoon. Because you're willing to go down. You're willing na ibaba mo, Panginoon, yung kaisipan mo so that we could get it. That's why today, Lord, itong pusong ito na minsan pa, Ama, nasasaktan, nahihirapan, touch every hearts today. Touch every hearts today, Lord. If there are some hearts that need healing today, receive your healing today. Kung may mga puso na masyadong nasaktan na pagod ng mga nakaraan, receive your rest. Receive your rest to your hearts, to your thoughts. When you're tired, when you're down, when you're disappointed, I pray today that the Lord lift you up. The Lord encourage your hearts. Whatever you feel, ano man nararamdaman po natin, hayaan mo, Ama, na pagpahingahin ng Panginoon ang pusong pagod. Hayaan mo na ang puso mong hirap, bigyan ng kapahingahan ng Panginoon. Hindi matatalo ng problema, hindi matatalo ng anumang pagsubok. The Lord loves you this much that He is even willing to reside in your heart, because in Him you'll find rest. In Him you'll find peace. In Christ you'll find your life. And so today, let your heart not be troubled anymore. Huwag na tayong magulumihanan, huwag na tayong mag-alala, huwag na tayong mabigatan. In your heart, put all your trusting in Him. Cast all your cares upon Him. Hallelujah. Today, lalabas tayo sa lugar na ito, na yung puso natin, inayos ng Panginoon. Yung puso natin o karamdaman natin, ang kaloobang mabibigat, pinagaang ng Panginoon. For the last time, pwede bang awitin natin yung chorus? Habang buhay ka, mamahalin,
papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay, Habang buhay ka mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos, ika'y Lord, ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa iyo sa pagkilos at paghipo mo ng aming puso. Maraming salamat po. In Jesus' name. Everybody shout and say!